kilalanin natin ang top-tier big cats na siguradong makakapagpamangha sa'yo. With unique ability, speed, power, killer instinct at marami pang iba na di mo akalaing meron sila. Halina at samahan niyo ako sa ating bagong episode. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. Kakaibang animal number 1. Nandito ang mga liger. Sigurado akong narinig nyo na mga tiger and lion. Pero alam nyo ba ang mga liger? Sobrang astig at kakaiba nila. Pero meron din tayong kailangan malaman. Una sa lahat, ano nga ba ang mga liger? Ang mga liger ay isang hybrid o kombinasyon na lalaking leon at babaeng tigre. Tama ka, isang leon at isang tigre na pinagsama. Ang resulta, isang halimaw na kombinasyon ng mga features ng parehong species. Ang mga liger ay sobrang laki. Mas malaki sila kaysa sa kanilang magulang. Imagine mo, kaya nilang lumaki ng kasing bigat ng 400 kilos. Sobrang layo sa timbang ng normal na leon o tigre. Ang haba nila, pwedeng umabot sa 12 feet, parang sasakyan. Grabe talaga ang mga ligers. Malalaking katawan, malambot na balahibo at nakakabilib na puwersa at lakas. May stripe sila ng tigre at mane ng lion, parang kombinasyon ng pinakamagandang bahagi ng bawat species. Ito ang tunay na simbolo ng kalakasan at kagandahan ng malalaking pusa. Siguradong pasok ang mga liger sa listahan. Pero may catch. Alam nyo ba na kahit gaano sila kaganda, may mga seryosong problema ang mga ligers dahil hybrid sila. May mga health issues na hindi normal. Madalas silang magkaroon ng heart issues, arthritis at iba pang mga health conditions. May ilan pa na hindi umaabot ng natural lifespan ng lion at tiger. Wala silang natural habitat. Hindi nila kayang mabuhay sa wild dahil wala silang lugar sa natural ecosystem. Mahihirapan silang mabuhay na mag-isa at hindi rin sila makakapag-hunting gaya ng ibang wildcats. At ito pa, ang mga ligers ay produkto ng selective breeding na ginagawa ng mga tao. Ang breeding na ito hindi makatao. Niisip lang nila ang itsura ng size nila para sa entertainment. Hindi patas para sa mga hayop na magdusa sa health issues para lang sa katuwaan. Ang mga wildlife experts at conservationists ay kontra sa breeding ng mga ligers. Para sa kanila, mas mainam na bigyan ng atensyon ang pagpapanatili ng mga endangered species na natural na bahagi ng ating mundo. Kakaibang animal number 2. Nandito na ang mga jag lion. Narinig nyo na ba ang tungkol sa mga jag lion? Isipin nyo, pinaghalong jaguar at lion para gumawa ng isang kakaibang halimaw. Grabe, sobrang astig ng mga jag lions. Saan nga ba mga to? Simple lang, isang lalaking jaguar at babaeng lion na nagkaroon ng anak. Ang resulta, ang jag lion. Parang superhero hybrid, di ba? May tsura na parang medyo tiger-like pero may lakas at elegance ng jaguar at lion. Ang jag lions ay super rare at kakaiba. May mga dark spots common ng jaguar at yung malaki nilang katawan ay mula sa lion. Imagine mo, kombinasyon ng dalawang big cats na super powerful. Sobrang unique na mga jag lions, malalakas, mabibilis, at sobrang mysterious ang vibe. Lalo na yung itsura, ultimate winning genes kung tawagin. Kung sumali lang to sa Mr. Pogi, ay panalo na ang jag lion. Parang fantasy animal na nabuhay sa totoong mundo. Kakaibang animal number 2. Nandito na ang mga serval. Ang mga serval ay isang medium-sized wildcat na natural na matatagpuan sa Africa. Kilala sila sa kanilang mahabang legs na siyang pinakamatangkad sa lahat ng wildcats kumpara sa kanilang katawan. Meron silang mahabang paa, eleganteng katawan, napakatalas na pandinig dahil sa kanilang malalaking tenga. Ang kanilang fur ay may golden coat na may itim na batik. Kaya parang exotic na mini leopard na dating. Ang itsura at galaw ng serval ay talagang kakaiba. Parang epitome ng beauty sa wildcats. Pero kahit gaano sila kaganda, ang pag-aalaga sa kanila ay hindi simple. Delikado silang i-domesticate. Ang serval ay natural na hunter. Kailangan nila ng malawak na espasyo para mag-hunt at tumakbo. Napaka-athletic nila. May kakayahan silang tumalon ng hanggang 10 feet. Kaya nilang habulin ang kanilang prey sa wild gamit ang kanilang agility at speed. Parang kombinasyon ng pusa at acrobat. Kung ilalagay mo sila sa isang bahay o bakuran lang, magiging stress sila at magiging aggressive. Kailangan nila ng particular diet na high protein na mahirap i-maintain sa isang bahay. Karamihan ng mga tao na nag-aalaga ng serval ay nahihirapan dahil ang kanilang ugali ay hindi tulad ng pusa. Mas wild sila at pataas ang energy kaya prone sila na maging destructive o hindi makontrol.
Kakaibang animal number 4 ay ang mga margay, kilala din bilang monkey cat. Ang margay ay isang maliit na wildcat na matatagpuan sa Central at South America. Para silang pusa na may kombinasyon ng tiger at monkey dahil kaya nilang umakyat sa mga puno ng rainforest na napakadali na parang unggoy. Ang margay ay talagang kakaiba. Kayang paikutin ng 180 degrees yung hind legs nila. Kayang-kaya nilang maglakad ng paatras sa mga sanga. Sila lang ang wildcat na kayang gawin to. Bukod sa kanilang climbing skills, ang kanilang golden coat ay may dark spots at stripes na talagang nagbibigay ng elegant at exotic vibe. Parang mini jungle cat na kayang-kayang mag-camouflage sa mga puno. Ang mga margay ay nocturnal. Ibig sabihin, mas active sila sa gabi. Kapag hindi sila nakakakuha ng tamang espasyo at environment, nagiging stress sila at prone to aggression. Kailangan nila ng wide range para makatakbo, mag-climb at mag-hunt. At dahil natural hunter ang mga margay, may specialized diet sila na mahirap i-replicate sa captivity. Hindi rin sila katulad ng mga normal na pusa na madaling lapitan o hawakan. Mas independent sila at wild talaga ang behavior. At ito pa, ang pag-aalaga ng mga margay bilang pet ay may ethical issues. Sila ay endangered sa wild dahil sa deforestation at illegal pet trade. Karamihan ng mga margay sa pet trade ay kinukuha pa mula sa wild, kaya ito ang nagiging dahilan ng kanilang pagkaubos. At last but not the least, my favorite, mga snow leopards. Mga snow leopards ay isa sa mga pinaka-majestic at rare na wildcat sa mundo, na kadalasan tinatawag na ghost of the mountains. Ang snow leopard ay isang medium-sized wildcat na matatagpuan sa mataas na kabundukan ng Central South Asia. Nakaka-adapt sila sa matitinding lamig sa taas ng bundok, kaya naman napaka-mysterious and special nila. Sila ay may makapal na balahibo, sobrang lambot at isang mahaba at fluffy na buntot na tumutulong sa kanila sa pagbalance sa matatarik na bundok. Para talaga silang spirit animal ng kabundukan. Sila ay may thick fur na kulay grayish-white na may black spots. Kaya naman perfect ang kanilang camouflage sa snow terrain. Bukod pa dyan, napaka-agile nila. Kaya nilang tumalon ng hanggang 50 feet sa isang talon lang. Ang kanilang camouflage at agility ay nagpapakita ng kanilang true power sa wild. Bukod pa sa kanilang beauty, ang kanilang tahimik na paggalaw sa bundok ay nagbibigay sa kanila ng bansag na ghost of the mountains. Talagang ibang level ng pagiging unique ng mga snow leopards. Ang kanilang diet ay hindi rin simpleng pet food. Kailangan nila ng high protein diet mula sa mga wild prey, tulad ng ibex at wild sheep. At higit pa dyan, ang pagkuha ng snow leopard mula sa wild para gawing pet ay illegal. Nakakasama sa kanilang population. Sila ay endangered at kailangan ng tulong natin para maprotektahan ang kanilang natural habitat. Ang snow leopard ay isang endangered species. Ang kanilang populasyon ay patuloy na bumababa dahil sa poaching habitat loss. Sa kabila ng kanilang lakas, kalayaan, sila ay palaging nasa bingit ng panganib. Pagkawala ng kanilang tahanan, illegal hunting at pag-capture para gawing alaga. Ngunit may kapangyarihan tayo para protektahan sila. Sa pagrespeto ng kanilang natural habitat, pagsuporta sa conservation efforts, pwede nating masiguro na ang kanilang kagandahan, pagiging unique at kapangyarihan ay hindi mawawala. Hopefully nagustuhan yung episode na to, and if you want part 2, comment part 2 sa comment section natin below. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Magbabalik si Mr. Kakaiba TV.